mo pa ngayon sa leader mo eh. Nakita mo ba si Sister Jo at saka si Brother Rene? Sabihin mo, wala ako dito ha. Pag sinabi ng anak, nandiyan na si Brother Rene, nandiyan na si Sister Jo, nandiyan ba mama mo? Wala daw po siya eh. Ay, ganun ba? Pakisabi na lang sa kanya, dumaan kami ha. Diba? Opo, nanay! Sabi po ni Brother Rene, dumaan daw po sila. Ano ka ba? Di ba huwag ka sabi ko, huwag ka This is our family, right? Sabi, bakit mo sinabi na ang ingay-ingay mo? Lalabas siya, ay, nandito na pala ako. Ano yun? Sister, brother. Diba? Diba? Please. Alam mo yun, naalala ko dati, no? Nung bago pa lang ako, tawag dito, missionary student pa lang ako noong time na yon. Naalala ko, no, paghapon, nagbi-visitation ako everyday. Totoo, nagbi-visitation ako, whether kilala ka o hindi. Kumakataw ako sa mga bahay-bahay, mag-isa lang ako. May dala-dala akong Bible, that Bible. No? Kumakataw ako sa bahay-bahay. Around 2 o'clock ako nagsisimula. Binata pa ako noon. No? 2 o'clock ng hapon. And then, dapat ako one time. In fact, naging member natin yung dito sa church. No? Nandiyan po ba sinasabi ko pa lang yung pangalan, sabihin mo wala! Sabihin mo wala! Sabi nga doon sa anak, naririnig ko. No? Nandoon lang ito yung pintuan, okay? Ito yung pintuan. Nandoon yung nanay sa loob. Tapos, yung anak, tawag dito, nandito lang sa pintuan. Kausap ko yung anak. Naririnig yung boses ko. Sabi ng anak, ay pastor, nandito po kayo, tuloy po kayo. Nandiyan ba siya? Sabi mo wala! Sabi mo wala! Sabi gano'n. Naririnig, ay wala daw siya. Sabi ko doon sa bata. Wala daw yung nanay mo. Sabi niya. Tawa siya eh. Sabi niya gano'n. Oh. Tapos, nanay, nandito po si pastor. Sabi ko, wala eh. Sabi gano'n ng anak. Then, pasok po kayo. Sabi gano'n ng nanay. Upo po kayo. Pasensya na po, pastor. Talagang busy lang ako talaga. Alam mo, yung mga pinagdaanan ko noon, naaalala ko, sa totoo lang, pag binabalikan ko, natatawa ko. Kasi, hindi mo halos maipinta yung mukha ng isang tao na dinadala mo ng salita ng Diyos and yet hindi nila ma-appreciate yung ginagawa mo. Akala lang kasi ng mga tao, ang pagpapala ay pera lang. Pero alam mo, siguro, kung milyonaryo na ako nung time na yon, tama? Nadala ako 10,000, sabi mo sa nanay mo, nandito ako, si pastor nandito. Pag ayaw ko papasukin, ibigay mo to sa kanya. Alam mo, ang bilis nun. Oy, sino ba sabi? Nandito ako! Sino ba sabing wala ako? Pag dumating si pastor, papasukin mo! Diba? Magagalit ba yung sa anak niya? Ano ka ba naman? Tuloy na wala yung grasya. Grasya na nga. Naging bato pa. I tell you, ito yung problema sa mga tao. That's why, kung minsan, dapat mo makita sa sarili mo, Lord, meron pa rin ba kahit katiting itong spirito na ito sa puso ko? You need to be honest to yourself or else hindi madidilya ang bagay na yan sa pagkatao mo. Kasi kung hanggang ngayon sanay ka na magtago
Saan? Doon sa katotohanan. Sanay kang pagtaguan yung katotohanan, walang mangyayari sa buhay mo. Bumilang ka man ng 10 taon mula ngayon. Dagdagan mo pa, bumilang ka pa ng plus 5 years. Di 15 years na yon. Plus dagdagan mo pa ng 25 years bago ka mamatay. Kung hindi mo dinidil yan sa buhay mo, I tell you, nandoon pa rin yun. At hindi yung mawawala. But everyday lalago yung sa buhay mo. Tama ba? Amen? Oh, I pray na mapalaya ang bawat isa sa inyo sa spirito na yan ng relihiyon. Dahil ito yung isang bagay na dapat na maalis sa mga anak ng Diyos. Hanggang lubusan na makita mo sa sarili mo, hindi ko kailangan ng bagay na yan. Ang kailangan ko ang buhay na nagmumula kay Kristo lamang. Ang kailangan ko ang salita niya, ang katotohanan niya, ang kanyang katwiran at kabanalan ng siya manatili sa pagkatao ko. Wala nang iba. Can you say amen to that? Amen? That's why, can you imagine this? Sabi rito, in verse 23, sapagkat sa paglalakad ko sa lunsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. That's why, I pray na sa ating ginagawa ngayon, na pagsamba sa ating Diyos, nakikilala nating lahat ang Diyos. Everybody, can you look at me? Diba? I pray na ang bawat isa sa atin, bata at matanda, totoo na nakikilala na natin ngayon ang Diyos. Kung hindi man, I tell you, magpapakilala siya ng lubos sa buhay mo. Paano siya magpapakilala? Isang bagay ang tandaan mo ngayon. Ano yun? Buksan mo ang puso mo sa kanyang salita. At magpapakilala siya kung sino siya, at kung gaano siya katotoo, at kung gaano siya kabuhay na Diyos. Amen? I remember one time, sinasabi ko sa inyo, many times sinasabi ko sa inyo, hindi pa ako nakakita ng isang taong namatay na sa pisikal at pagkatapos nabuhay muli. Tama ba? Kung meron man, salamat sa Diyos, pero sinasabi ko lang yung totoo. Amen? Pero isang bagay yung pinatototohanan ko sa inyong harapan noon hanggang ngayon. Subalit nakakita ako ng tao na ang buhay niya dati nasa kadiliman. Subalit ngayon, dinala ng Diyos ang kanyang buhay sa kaliwanagan. Binigyan ng Diyos ang kanyang buhay ng tunay na direksyon. Kung kaya't nasasabi niya, purihin ang Diyos. Bakit? Dahil totoo na mayroong Diyos. At dapat, hindi lang yun naririnig sa iyong salita, kundi yun ay iyong nadadama. Na totoo siya. Na ang presensya niya ay maaari nating maranasan. Amen? Alam niyo ba, tapatan. Diba? Bakit? Pag grand prize ng loto, 200, 300 million, diba? Marami nakapila. Kahit isang oras nakatayo, nagtitiis sa pila. Bakit kaya? Sige nga. Dahil naniniwala sila sa madaling salita doon sa sugal na yon. Amen? Na ang sugal, may nananalo, merong natatalo. Pero mas malaki yung porsyento na matalo. At pero naman, pag nanalo ka, jackpot! Yun ang pinakahihintay ng marami. Kaya sila nagtitiis ng pila. Ano kung sikatan ako ng araw dito? Ano kung lubugan ako ng araw dito? Ano kung daanin ako ng bagyo rito? Nakatayo pa rin siya. Diba? Pero hindi nakita ng mga tao na ito na niloloko lang siya. At mali ang paglalagay niya ng tiwala sa ganitong bagay. Na dapat sana ilagay niya ang kanyang tiwala dun sa totoo at dun sa totoo na mayroong pagmamahal sa Kanya. Walang iba kundi ang Diyos. Diba? Nung binata pa ako, unbeliever pa ako, nakikita ko yung mga kamag-anak ko tumataya ng loto, diba? Kaya ako rin, sabi ko, sige nga, ako nga. Sulat ako.
Ginawa ko rin yun noon eh. Kaso sa dinami namin ng tinaya ko, kahit piso, walang bumalik. Tama ba? Tama ba? Tapatan tayo. Why? It's because sugal nga eh. Yun ang sugal. And listen to me, hindi mo dapat, isugal ang buhay na meron ka, na tinanggap natin mula sa Diyos. Tama ba? Kundi dapat mong pahalagahan eh. Kung minsan ang problema sa mga tao, kakarampot na nga lang yung pera mo, ipagsusugal mo pa. Ibibili mo na nga lang ng bigas, ipagsusugal mo pa. Anak, itaya muna natin to sa ending ha. Baka manalo tayo mamayang gabi, meron tayong fried chicken, meron tayong andoks, ayaw mo ba yun? Diba? Meron na lang siyang 40 pesos. Yung ending 20 pesos. Anak, manalangin ka. Sabi pa sa anak, na manalo tayo ngayon. Pag nanalo tayo, bibili tayo ng andoks. Sabi sa anak, nung anak naman, natutong manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang tatay ko ha. Dapat po manalo po siya ngayon. Biglang natalo. Sabi sa anak, anak, matulog ka muna. Tatay, nanalo ba tayo? Hindi anak, matulog ka muna. Bakit po hindi tayo kakain? Hindi tayo kakain ngayon? Bakit po? Pinampusta ko kasi. To be honest with you, that is the reality. Tama ba? Tinuruan pa nga yung anak manalangin eh. Diba? Para lamang makuha yung gusto niyang mangyari. Pero ang tanong, ito yung realidad na sinasabi ni Pablo, saan? Sa mga leader na ito, ng isang samahan o ng isang grupo na mananampalataya sa Atenas. Did you get me? Naunawaan niyo ba ako? Na hindi yung pwedeng mangyari na baka sakali lang din ang pagkakilala mo sa Diyos. Ay, magbabakasakali ako sa Diyos. Pwede ba naman yun? Pwede ba naman Diyos, niloloko mo? Tama ba? Ilan sa inyo kapag dumulog kayo sa Diyos, buong puso yung paniniwala nyo na nakikinig ang Diyos? Let me see your hand. Are you sure? Put it down. Oh. That's why, can you imagine that? No? Ito yung problema na dinadanas at pinagdaraanan at hinaharap na marami sa atin o na maraming mga mananampalataya ngayon. That's why kung meron man tayong dapat isang ideal sa buhay natin, itong area na to sa buhay natin, the spirit of religiosity sa buhay natin, sa Diyos na di nakikilala. Basahin mo lang ang Biblia makikilala mo na siya. Tama ba? Iba pa yung nakikinig ka ng message. Iba pa yung umattend ka ng cell groups. Iba pa yung mentoring kung umattend ka. Iba pa rin yung, tawag dito, meron din nagdi-disciple sa inyo na tutukan. Can you imagine kung hindi ka pa lumago? Amen! Can you imagine that kung hindi ka pa lumago? Saan? No? Sa Panginoon. Sa'yo na ang problema. Kapag hindi ka lumago-lago sa iyong pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Tapatan. Diba? Kasi bakit? Kasi nakita ko rin to mga tao na ito. Especially yung ngayon nag-handle ng mga cell groups at nag-handle ng mga discipleship individually. Kung paano sila magtiwala sa Diyos. Kung paano rin sila, tawag dito, lumago sa Panginoon. Alam ko kung ano yung sinasabi ko. Why? It's because ako nag-disciple sa kanila. And until now, ako yung nag-disciple sa kanila. That's why I know. Tama po ba? That's why hindi natin pwedeng sabihin sa sarili natin, Pastor, hindi ako lumago-lago anong gagawin ko? Pag hindi ka lumago-lago, ikaw na may problema. Simple lang yun.
Bakit? Kasi, ibig sabihin, hindi mo pinaniniwalaan kung ano ang iyong tinatanggap na naririnig. At higit sa lahat, hindi mo rin tinutulungan ang sarili mo na magbago. Ang isang tao na gustong magbago, no, sasabihin niya sa sarili niya, gusto ko na magbago. Tama ba? Pero ang isang tao na hindi handa magbago, tatawa-tawa lang yan. Diba? Pag sinabi sa kanya, pwede ba? Magbago ka na. Diba? Hindi nga, seryoso ko. Pwede ba magbago ka na? Ikaw naman. Tagal na natin parehong Kristiyano eh. Diba? Yun ang bukang bibig na marami. Tama ba? Hindi mo nga makausap ng matino eh. Diba? I pray hindi kayo ganyan. I pray seryoso kayo. Saan? Sa pagbabago. Seryoso kayo na tumanggap ng salita ng katotohanan. Alam nyo kung paano makinig. Alam nyo kung paano sumeryoso. Alam nyo kung paano nyo buksan ang puso nyo sa tamang panahon. Amen? And even sa pagkakataong ito, alam nyo sa sarili nyo kung binubuksan nyo ba talaga ang puso nyo o hindi. Maging sa mensaheng ito. Alam mo kung bukas ang puso mo o hindi. O pride, yung nangingibabaw. The only time na hindi nababago ang buhay ng isang tao is because of our pride. Or pride. Sorry. I hope na nakakain yan. Diba? Kaso hindi eh. Am I right? No? Sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod, ang pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat na ganito, sa Diyos na hindi nakikilala, sabi rito, ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala ang siya kong ipinapahayag sa inyo. That's why siguraduhin mo na kapag nananalangin ka, kilala mo kung sino ang pinapanalanginan mo. Siguraduhin mo kapag itinataas mo ang iyong kamay, kilala mo rin kung sino ang pinagtataasan mo ng iyong kamay. Siguraduhin mo kapag umaawit ka ng papuri at pagsamba sa Diyos, siguraduhin mo na alam mo at kilala mo kung kanino mo ito ibinibigay. Diba? Hindi pwede na, purihin ang Diyos. Ang ganda no, no? Purihin ang... Uy, ang pogi. Diba? Doon pa lang eh. Doon pa lang malalaman mo na sa sarili mo kung gaano ka katotoo. Sa Diyos na sinasamba mo. Pero ang problema, ang madalas, hindi nakakakilala ang mga taong nagsasabi na sila ay mananampalataya sa Diyos, sa tunay na Diyos na dapat sambahin. Bakit? Dahil sa gawa natin. That's why, tignan nyo at pagmasdan ninyo kung ano ang sinasabi ng iyong bibig sa ginagawa ng iyong katawan. Dahil iba ang sinasabi ng iyong bibig, no? Madalas sa sinasabi rin o inaaksyon ng iyong katawan. Saan? Sa mga tao na hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Pero sa mga tao at mananampalataya na tunay nakakakilala sa Diyos, ang sinasabi ng kanilang bibig ay isa o kaisa sa ginagawa o inaakto ng kanilang katawan. Tama po ba? Amen? Doon mo pala makikita kung sa buhay mo o sa sistema mo meron ng totoong pagkakaisa sa Diyos. Amen? Hello? I pray na makita nating lahat ang katotohanan ito na inilalatag ng Diyos sa ating kalagitnaan ngayong umagang ito. Amen? Are you still there? Ang Diyos, verse 24,
na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumataan sa mga templong ginawa ng tao. Tama mo ba? Nagkakaintindihan ba tayo? No? You know what? We are saying that this is the home for you and I. Why? It's because we believe that the presence of God is here. Hello? Anong ibig sabihin ng tahanan? Tama ho ba? Originally, everybody listen to me. Ang Diyos ay nananahan, sabi nga nun sa Biblia, hindi sa yaring bato. O hindi sa templong bato. Remember that? Saan nananahan ng Diyos? Sa buhay ng bawat tao. Nabukas ang kanilang puso para sa kanyang presensya. Am I right? Now look at this. The only time na tayo ay nag-gather sa lugar na ito, are you ready? Everybody look at me. The only time na tayo nag-gather sa lugar na ito, it's because ikaw at ako ay mas lalo pa natin na ninanais na makilala ang Diyos sa ating buhay. Tama ho ba? Tama ho ba? Pero hindi ibig sabihin pag umalis ka na, ang Diyos naririto pa rin. Alam niyo yun? I know some of you, iba ang tumatakbo sa inyong mentalidad, sa inyong kaisipan. Kasi sabi ni Pastor, tahanan daw ito ng Diyos, kaya ang Diyos nandito. Listen to me. Ang Diyos ay buhay. Tama ba? Ikaw din buhay ba? Diba kahit may bahay ka, umalis ka madalas? Tama ba? Nakapako ka ba doon sa bahay mo? Ba't ka nandito ngayon? Nakasemento ba yung paa mo? Doon sa, dali mo na ako sa church. Linggo ngayon, pupunta tayo sa church. May bibit-bit sa'yo. It's like that. I think hindi. Teka, nagkakaintindihan ba tayo? Nagkakaunawaan ba tayo? The reason kung bakit sinabi sa Biblia na tayo ay templo ng Diyos dahil ang puso natin ang pinananahanan ng Santong Espiritu. Remember that. Remember that. Don't get me wrong. Amen? Dahil ang Santong Espiritu ay nananahan sa puso mo. If you remember in the Bible, sinabi ni Pablo, hindi mo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? Bakit niya sinabi ngayon? Ang bagay na yon. Dahil ang Espiritu Santo ay nakatira sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Dahil ang Diyos ay naghahanap hindi ng batong sisidlan, kundi ng buhay na sisidlan. Para saan? Teka muna, para saan? Bakit siya naghahanap ng buhay na sisidlan? Dahil meron siyang dapat gawin. At gusto niya gamitin ang sisidlan na ito na buhay. Para saan? Para tapusin kung anuman ang kanyang plano at layunin from the start. And that is the purpose of that. That's why useless na tinatawag natin, like for example, ang lugar na ito na tahanan ng Diyos kung hindi natin alam kung paano gamitin base sa plano ng Diyos. Hindi ka nag-build ng anumang building o gusali para lamang sabihin mo na this is for gathering only. But ginagamit mo ang building na ito for the advancement of His kingdom. Para saan? To equip and to train the saints. To equip and to train the people of God. To equip and to train the sons and daughters of God. At tayo yun. Bakit? Dahil originally, ang ating field, hindi dito. Sa labas, sa mundo na ating ginagalawan. Tama ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? That's why, can you imagine this? Sabi niya, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya hindi siya tumataan sa mga templong ginawa ng tao. 25,
Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Let me tell you this, alam niyo ba na ang Diyos walang pangangailangan sa atin? Kumpleto siya. Buo siya. But hayaan niyo sabihin ko to sa inyo, alam niyo ba na ikaw at ako na nilikha niya, may kakulangan? Bakit ko sinabing may kakulangan? Dahil ang magpupuno sa buhay natin, walang iba kundi siya. That's why dapat ikaw at ako ay manumbalik sa Kanya. Malinaw ba? Kaso ang problema, hindi ganun ang hinahanap ng mga tao. Ang hinahanap ng mga tao ay iba sa sinasabi ng Diyos. Nagkakaliwanagan ba tayo? Amen? Where are we now? Verse 26, mula saan? Sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Tama ba? 27, ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin. Alam niyo ba yon? Ngayon, alam niyo na. Ang totoo, hindi siya malayo sa iyo. Kung totoo na kilala mo siya. Kung totoo rin na hinahanap mo siya. Tama ba? No? Sabi diyan, mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Ang tinutukoy niyang isa mula sa naunang tao. Sabi rito, itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Merong simula, merong hangganan ng buhay mo. Tama ba? And look at here, ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Bakit may simula, bakit may hangganan ng buhay mo? Alam mo ba yon? Sabi rito in 27, ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Ibig sabihin, sa simula pa lamang ng buhay mo, nais niya na hanapin mo siya. Hindi dun sa huli na ng buhay mo, mamamatay na ako, dalhin mo ako sa church. Diba? Huwag kang umasa na, alam mo yon? No? Pag nagkita tayo, kasi mamamatay ka na, Pastor, salamat po. Pwede mo ba ipag-pray mo ko? Pakiramdam ko, mamamatay na ako. Alam mo, sa totoo lang, tapatan. Ayaw kitang makita sa ganun sitwasyon. Tama ba? The only time na maaalala mo, no, ang pamilya ng Diyos at ang Diyos, higit sa lahat, kapag bago ka mamatay, God forbid na mangyari yun sa inyo. I said, God forbid. Huwag ipahintulad ng Diyos na iyon ay dumating sa inyong buhay. Can you say amen to that? Amen. Huwag kayong pupunta rito, lalapit sa akin, para lamang ipapadalangin kita kasi malapit ka na mamatay. Hindi mo tunay na kilala ang Diyos kung gano'n ang iyong kaisipan. Ang sabi niya sa kanyang salita, wala akong kapakinabangan sa buhay ng isang tao na namatay na. For your information. Where did I get that? Read the book of Psalms and Proverbs. It's there. Amen? Amen. So, sa madaling salita, saan siya may pakinabang? May pakinabang siya sa buhay ng isang tao na malakas, buhay pa, at handang ipagamit ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos. That's why hindi ko ina-expect from you guys. Lalapit kayo sa akin para ipag-pray ko kayo para, alam niyo yun, pumayapa ang kaluluwa mo. Ha? Diba?